Eliza POV. Napabangon ako nang marinig kong nag-iingay ang phone ko. Inaantok na inabot ko ito at sinagot ang tawag ng hindi ko binabasa. Sino naman ang tatawag ng ganito kaaga? Hello. Inaantok na bungad ko sa phone. Aw, Mrs. Manalo. Can I talk to yourself husband? Ang aga naman ng pangangalikot mo sa gamit ng asawa mo. Napabangon ako sa kama nang marinig ko ang nasa kabilang linya. Kaagad kong sinuri ang pangalan ng tumatawag. It's Bianca at ngayon ko lang mapagtanto na kay Radley itong phone na hawak ko. Papaano? Napatingin ako sa tabihan ko, at nakita kong nahihimbing na natutulog sa tabihan ko si Radley. Umalis siya kagabi, anong ginagawa niya rito? Excuse me, matar kong tanong. Umagang-umaga pinapainit niya ang ulo ko. Ano namang kailangan niya? Kung inaakala mo na hindi ka iiwan ni Rad, pues nagkakamali ka. If I were you, I'll leave him. Ano pang silbi mo bilang isang asawa kung mayroon siyang pamilya? Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na baka panakip butas ka lang? Ako, panakip butas? Anong ibig mong sabihin? May kirot sa dibdib na tanong ko sa kanya, habang nakatingin sa mukha ni Radley na tulog na tulog. Well, matagal niya nang alam na may anak kami. In fact, he's doing his responsibility as. I know about that. At kung inaakala mo na ginagawa niya iyon para sa'yo, pues nagkakamali ka. Ang bata lang naman ang sadya niya, hindi ikaw. I cuts her off. Really? Why I feel he's so concerned about me too much? Kagabi nga kakasara ko lang ng pinto tapos nandito na siya ulit. I find it really sweet, hindi niya ako natitiis. Oh, poor wife. Hindi mo alam yun no? Hahaha sorry, akin ang asawa mo, at akin lang siya. Sa amin lang siya ng anak ko. Asawa mo lang siya, sa akin may anak siya. Sa tingin mo alin ang mas matimbang? Hahaha so poor. May anak naman na siya sa akin Magkakababy rin kami, at mas matimbang ang anak ko, dahil mas may karapatan siya na makasama ang daddy niya dahil kasal kami, ang anak niya ay anak sa labas. I thought it's all about his daughter, but seems like it's about Bianca. Akala ko kailangan siya ni Bianca para sa anak nila, pero bakit si Bianca ang nangangailangan sa kanya? Kinalimutan niya ang first anniversary namin para kay Bianca, akala ko pa naman may hinanda siya para sa akin. Tumawag ka ba para? Tumawag ako para makausap ang asawa mo, I miss his voice so bad. Buti na lang may natitira pa siyang awa sa iyo para dyan siya umuwi, pinagbigyan na kita sa susunod hindi na, dahil ako mismo ang kukuha sa kanya mula sa iyo. Sorry but sad to say, wala kang dapat kunin mula sa akin, sa tingin ko nga ako dapat ang may dapat na kunin. I mean dapat na bawiin. My husband never be your husband. You're just an ex, it means his past, and I am his present, his loved ones. Diretsahang sambit ko sa kanya, umirap ako sa hangin, bago muling nagsalita nang hindi siya sumagot. By the way, mahimbing nang natutulog ang asawa ko, sorry but I don't want to disturb him. Maybe he's so tired last night, that's why he's recharging his energy. Napahinto ako sa pagsasalita, nang bigla akong higitin ni Radley papahiga sa tabi niya, at isinisiksik sa dibdib ko ang mukha niya, at yamakap sa bewang ko, hindi ako makagalaw, pigil ko ang hininga ko. Siguraduhin kung mapapasa akin si Rad, hindi mo ako kilala. Kaya kitang saktan kung kinakailangan bumalik lang ng tuluyan sa akin ang mahal ko. Tandaan mo, akin lang si Rad. Napalunok ako nang marinig ko ang sinabi ni Bianca, bago pa mamatay ang tawag. Is she really serious? Papaano kung gawin niya? No. Ayaw kong mawala at mas lalong ayaw kong mawala ang baby ko. Ano ba kasing ginagawa niya sa tabi ko? Akala ko ba kailangan siya ni Bianca, bakit nandito siya? Iyan tuloy hindi ko malaman kung ligtas ba talaga ako na nandito ako sa poder niya. Malinaw pa sa sinag ng buwan ang mga sinabi niya sa akin, malinaw sa pagkakaintindi ko na si Bianca ang pinipili niya. Siguro nga panakip butas lang ako, siguro nga ginagamit niya lang ako. Nakalimutan niya ang mahalagang araw namin, hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang nangyayari sa aming dalawa, minsan ay nagkakaintindihan pero madalas ay malabo, siguro ito na ang dapat kong gawin ang lumayo. Dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakayakap niya sa akin, kaya nang gumalaw siya ay hindi na siya nakaunan sa dibdib ko, kaya maingat akong bumangon sa kama.
Pumasok ako sa closets at nagbihis ako ng isang hoodie jacket and jogger, binitbit ko ang sling bag ko, kung nasaan ang phone at wallet ko. Lalayo ako hindi dahil sa hindi ko siya mahal, kundi para matapos na ang panggagamit niya sa akin. Ginawa niya akong panakip butas makasama niya lang ang mag-ina niya. Gagawin ko to dahil alam kong sa kanila siya masaya, at mas sasaya kung walang ako. I wiped my tears as I walked out of the room, and for the last time I stared at his peaceful face. Siguro ito talaga ang dapat sa atin, hindi ka nababagay sa akin. Mahinang bulong ko sa sarili ko, bago ko patuluyang isinara ang pinto ng kwarto, at maingat akong naglakad pababa sa hagdanan, upang walang makapansin sa akin nang makalabas ako ng pinto. Nakita kong wala pa ang guard na nagbabantay doon, kaya naman dali-dali akong nakalabas, at kaagad akong pumara ng taxi. I forcefully smiled while staring at the house, halo-halong emotion ang nararamdaman ko, this house is really memorable and I'll never forget. We spent time together happily even in sadness, this house really know me, especially our room, saksi sa mga luhang pumapatak sa mga mata ko. Lalayo ako para sa ikakatahimik ng lahat, sa kapakanan ng anak ko, karapatan naming sumaya, pero hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Ma'am, ayos lang po kayo. Napatingin ako kay Manong na nakatingin sa akin, mula sa review mirror. Kaagad kong pinyunas ang luha ko at tumango. Yes po, ayos lang ako kahit masakit. Sawang-sawa na akong mag-isa. Nahihirapan na akong magtiis sa sakit na pinapadama niya. Ayaw ko nang maging show nga. Gusto ko na ring sumaya. Mahirap para sa akin ang bitawan siya, pero mas masakit ang ipaubaya siya sa iba. Live-on POV. I've been following Bianca for a month, actually ng araw na magkita kami ni Ellie sa mall. Si Bianca talaga ang sinusundan ko noon. Naghahanap ako ng tiyempo para makausap siya pero wala masyadong nakadikit sa kanya si Radley. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya iyon ginagawa na may asawa na siya. Hindi niya ba alam na nasasaktan ang asawa niya? I mean hindi ko rin kaya na nakikita silang magkasama. Gusto kong bawiin ang sa akin ang karapatan ko. Maaga akong pumunta sa kondo ni Bianca para makausap siya, siguro wala na siyang takas pa sa akin ngayon, walang Rad na nandito, kaya magagawa ko ang gusto kong gawin. I knock at the door twice. Babe, napatigil si Bianca sa pagsasalita, nang makita niyang ako ang nasa labas ng pinto, bakit si Rad ba ang inaakala niyang pupunta rito ng ganitong oras? What are you doing here? Walang emotion niyang tanong sa akin, at tiningnan ako ng masama. I can see she's not comfortable with me. Getting what's mine. Derechahang sagot ko na ikinagulat niya, at kalaunan ay naging seryoso bago mapaklang tumawa. What is yours? Nagkakamali ka ata ng pintong kinatok Levan, siguro ay tulog ka pa. Inirapan niya ako kasabay ng mahinang tawa. Huwag kang magmaang-maangan. I know the truth. Galit kong sigaw sa kanya. Ano ba? Umalis ka nga rito kung mang-eesturbo ka. Kay aga-aga nang bubulabog ka, wala akong alam sa pinagsasabi mo. Isa pa sino ka ba para pumunta rito? Ngumisi ako sa sinabi niya, ininsulto niya ba talaga ako? Kung wala ka nang sasabihin makakaalis ka na. Dagdag niya pa at isinara ang pinto, pero iniharang ko ang paa ko para hindi niya tuluyang masara. Ho I am the father of your child. I came here to be with her. Hindi mo anak ang anak ko. Wala kang karapatan para sabihin yan. Putol niya sa sasabihin ko. Mahina akong tumawa para harap-harapan niyang itanggi sa akin ang anak ko. Noong una ay hindi ko alam kung bakit baliw na baliw ako na kumpirmahin kung si Rad ang ama ng bata. I asked her how many times, and her answer always Rad. But how came that Rad is the father of her child, if I am the last man with her in bed before she leave? Here, DNA results of mine with your daughter. The DNA said I am her biological father, siguro naman hindi mo na siya itatanggi na hindi sa akin. Akin ang bata, huwag mo siyang ginagamit sa mga kalokohan mo. Huwag mo siyang gamitin para makuha ang lalaking hindi naman talaga dapat para sa'yo. Mahabang sabi ko sa kanya, habang binabasa niya ang iniabot ko sa kanyang papel. I can see the tears leaky down to her cheeks. No, this is not true.
Ginagawa mo lang to para masira ang relasyon namin ni Rad. Wag. He's a married man. Wag mo siyang papanagutan sa batang hindi naman siya ang may gawa. Bakit hindi ako ang papanagutan mo? Total ako naman ang lalaking nakabuntis sa'yo. He cuts me off by slapping me. Hindi kita mahal. Wala kang karapatan sabihan ako ng ganyan. You force me. Malutong na sampal ang ibinigay niya sa akin. How pathetic accusation. I dare you to sue me, but first give me my daughter. How dare you to blackmail me? Sa tingin mo mahal ka niya? Mag-isip ka nga, kung gusto mo siyang makuha dapat matagal na siyang nasa iyo. Hindi kita hahayaan na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, nasasaktan si Eliza sa pinagagawa mo, at nasasaktan rin ako na iba ang umaako sa anak ko. Alam mo ba yung sakit Hindi. Hindi mo nararamdaman dahil makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo, kaya wag na wag mong sasabihin sa akin na ginagawa mo to para sa bata, dahil sa simula't sapol wala kang pakialam sa kanya, wala kang kwentang ina na ipaako siya sa lalaking hindi naman niya tunay na ama. Galit kong sigaw sa kanya, at hindi ko mapigilan ang galit ko dahilan para masuntok ko ang pader. Kung mahal niya ang lalaking iyon, wala akong magagawa, ang sa akin lang, akin ang anak ko. Ayaw ko na may ibang umaangkin sa kanya, dahil akin lang ang anak ko. Masakit na makitang hawak-hawak siya ng iba, samantalang ako kahit gahibla ng buhok niya hindi ko mahawakan, nagkaroon lang ako ng pagkakataon na makita siya ng malapitan, nang pasukin ko ang kondo niya. Nakita ko kung gaano kaganda ang anak ko. Natatawa ako sa iisiping madami siyang pagkakapareho sa akin, mula sa kanyang ilong at mga mata, na siya ring katulad ng kay Rad dahil magkapatid kami, pero hindi niya nararamdaman na hindi niya anak ang anak ko. Para ako niya ito ng basta-basta nang walang kasiguraduhan kung sa kanya ba talaga. No, hindi totoo yan. Umalis ka. Aalis ako kapag kasama ko na ang anak ko, hindi ako aalis rito na hindi siya kasama. Malamig kong putol sa kanya, na ikinapigil niya sa akin nang maglakad ako papasok sa loob ng kondo niya. Papunta sa kwarto kung nasaan ang bata. Hindi mo siya makukuha sa akin. Get out or I will call a police. Then, call. Let's see. Malamig kong tugon at binuksan ang pinto. Nakita kong nakahiga sa kuna ang anak ko, at nakita ko ring gising na siya, she's playing with her hands. Wag mo siyang ilalayo sa akin, please don't. I won't. I'll give you two choices. Una, aaminin mo ang totoo kay Rad na hindi siya ang ama ng bata, hahayaan kitang makasama mo siya, iyon nga lang walang Rad na mapupunta sa'yo, kapag nalaman niya ang totoo. Pangalawa, hahayaan kita na makasama Rad, pero akin ang anak ko, ilalayo ko siya sa'yo at hinding-hindi mo siya makikita. Mamili ka, ang anak ko o ang lalaking alam mong hindi naman talaga sa'yo. Radley POV. Kinapa ko ang satabihan ko, pero wala akong mahawakan na Ellie sa tabi ko, kaya napamulat ako ng mata at tiningnan, wala siya sa tabi ko. Where is she? Kaagad akong bumangon at kumatok sa banyo pero walang tao, pumunta ako sa closets pero wala siya. Nasaan naman kaya siya? Pagkatapos kong halugugin ang buong kwarto, kaagad akong bumaba at naabutan ko si Manang na nagluluto sa kusina. Good morning sir, ihahanda. Where is Ellie? Putol ko sa sasabihin niya. Ay sir, baka ho nasa garden, doon siya madalas pumunta tuwing umaga. Kaagad kong tinungo ang garden para tingnan siya, pero wala akong nakitang Ellie. Bumalik ako sa kwarto baka kasi doon lang siya. I want to tell her everything, gusto kong malaman niya ang nalalaman ko. Kinuha ko ang phone ko para tawagan siya. Pero cannot be reached. Nasaan ba siya? Hindi kaya iniwan niya ako. No way. Hindi maari. Pumasok ako ulit sa closet, tiningnan ko ang mga gamit niya kompleto ang mga naririto, mukhang hindi naman nagagalaw. Huminga ako ng malalim at sumandal ako sa lalagyan ng damit niya. May nahulog na isang bagay mula sa damitan niya, kunot noong pinulot ko ito, it's look like a thermometer at may dalawang guhit na pula sa gitna, ano to? Saan na nga ba ako nakakita ng ganito? Alam kong may kahulugan ito, hindi ko lang alam kung ano. My heart raced like no can explain how I felt right now. I need to talk to her, for sure she have a good explanation about it.
Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay masaya ang puso ko na may halong kaba, bakit naman ang aga niyang gumising? Nauna pa siya sa mga maids. Inilibot ko ang paningin sa buong closets walang nagbago. Siguro lumabas lang siya. Pumunta ako sa banyo para maligo, at kaagad naman akong nagbihis hanggang sa makalabas ako ng kwarto wala pa rin siya. It's already 10 in the morning. Iba na ta. Kaagad kong nakuha sa bulsa ng pantalon ko ang cellphone ko, nang marinig kong tumunog ito. Nahilamos ko ang mukha ko, nang makita ko ang pangalan sa screen, akala ko si Ellie si Bianca pala. Ang lakas naman ng loob nito na tawagan ako. Kung alam niya lang ang alam ko. What? Inis kong bungad sa kanya. Rad, we need to talk. I can hear that she's crying. Tapos na ako sa kanya. I don't have to talk with you. I told you already. Napag-usapan na natin ito kagabi, this is the last you called me. Malamig kong tugon sa kanya at pinatay ang tawag. Alam ko na hindi ko anak ang anak niya. Sa una pa lang ay hindi ako sigurado sa bata, hindi ako nagpursigi na ipa-DNA ang bata sa akin, dahil ayaw kong pagdudahan kung anong meron siya na nakuha sa akin, kaya ang ginagawa ko ay pinaimbestigahan ko si Bianca. Mula nang magkahiwalay kami at kung ano ang dahilan ng bigla niyang pag-alis. I found out that Liven and Bianca still dating. Noong una ay naiinis ako na sa iisipin na magkasama silang dalawa. But on the other side, I am very happy to know that I am not the father of her daughter, cause my heart is taken by someone. Someone that I need to prove myself, that I really do love her from the start. Nang kami pa ni Bianca si Liven ang naging karibal ko sa kanya. Inis na inis ako sa tuwing magkasama sila, they say that they're just friends but look at now, they have a daughter, is that what you call friends? Iyon ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang lumalapit kay Ellie, ayaw ko siyang nakikitang kinakausap ang asawa ko, dahil pakiramdam ko baka maulit na naman ang nangyari, at hindi na ako papayag pa. Sa lahat ng bagay pumapapel siya sa buhay ko, una kay Dad, sunod kay Bianca, 2 taon na sa akin ang una ngayon ay nasa kanya na, kaya hindi na ako papayag pa na maging si Ellie ay mapunta sa kanya. Yes, he's my half-brother, no other than, the son of. Buti na lang at magaling ang investigator ko kahit nababagal-bagal may silbi din. Now, I know, I won't let her destroy my relationship with my wife. I regret everything. Time check. I don't have time to your jokes Red. I want you to find my wife right now. ASAP. Putol ko sa sasabihin niya, and I end up the call. I walked towards the door when I heard the maids calling me. Sir. Yes. Baling ko nang papalabas na ako ng pintuan. Nakahanda na po ang almusal niyo sir, tatawagan ko na po si Ma'am Ellie. I smirked on what she said. I already did to search her in the whole house, but I can see her, sino naman ang tatawagan niya? Wala akong ganang kumain ng almusal, tanghali na paanong almusal. I need to go, call me if she already here. Sagot ko at lumabas na ng bahay, kaagad akong nagmaneho papunta sa company. I'm late. Good morning sir, Mr. Guillermo waiting for you. Kagagaling niya palang rito, ano na namang sadya niya? Okay, sagot ko at naglakad na papasok ng opisina ko. Pagkabukas ko ng pinto isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ko dahilan para mapa-address ako. Sa una pa lang tutol ako na ipakasal sa'yo ang kapatid ko. Ogad ka para paglaruan lang siya. Anong sinasabi niya? Isang malakas na suntok ulit ang ibinigay niya sa akin, anong pinagsasabi niya? Akala ko ang daddy ni Ellie ang nandito, pero kapatid niya pala. I don't even know him, this is the first time we meet. What was that for? What? Bulyo ko sa kanya habang pinupunasan ko ang dugo na nalalasahan ko sa labi ko. What? Are you kidding me after what you did to my sister? You're bad. Binabalaan kita. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo na lumalapit sa kapatid ko, dahil sa susunod na makikita ko siyang umiiyak, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Are you threatened me Mr. Guillermo, without knowing what's going on? I sarcastically said. Feel like innocent man. Bilibre naman ako sayo. Hindi mo pa ba napapansin na iniwan ka ng kapatid ko? She lives you and she asked me to keep her away from you.
A cheater husband like you deserve to be live miserable. I won't let my sister get back to you. Never, he paused. I'm here to say that she is no longer your wife and never be. Dinuro niya ako bago siya naglakad papalabas, at pabalibag niyang senarya ang pintuan. Para akong naging bato sa kinatatayuan ko, habang nakatingin sa pintuang nilabasan ng kapatid ni Ellie, at isa-isa kong iniisip kung ano ang sinabi niya. Ngayon pang handa akong pagsisihan ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko, akala ko ayos na ang lahat, handa na akong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa kanya, sa pinaparamdam ko sa kanya na hindi siya mahalaga. Ngayon niya pa naman naisipan na iwan ako. Iniwan na ako ng asawa ko. My happiness left me. Galit kong sigaw at malakas na sinuntok ko ang mesa ko, dahilan para magliparan ng ilang papel na nakalagay dito. Bob, wala akong makitang Ellie baby, sorry but may alam ka bang lugar na maaari niyang puntahan? Something she's gone. Putol ko sasabihin ni Red na mapagtanto ko na nasa loob na pala siya ng opisina ko. What? She gone you mean? It's Rex. He was holding a thing look like a thermometer, basta yun ang gamit na nahulog kanina mula sa damitan ni Ellie. She left me, she doesn't even say something why. She didn't ask any questions and let me explain. Agad kong pinunasan ang luha na naglalandes sa pisngi ko. This is so gay. Where did you get this? Gulat na tanong sa akin ni Rex, habang pinapakita sa akin ang hawak niyang bagay na nakuha ko sa gamit ni Ellie. Is that TT? Kunot noong tanong ni Ren. TT, what's that? Yup, and its tail is positive. Iniharap niya kay Ren. Positive for what? I get it from Eliza things. I don't know what is that, but something part of what to know about it. Mahinang sambit ko. What? Gulat na tanong ng apat sa akin. Sobrang tanda mo na hindi mo alam ang ganitong bagay. Asar na sabi ni Rex. Talagang kailangan mong malaman ang kahulugan nito. Kinuha ni Ren sa kamay ni Rex ang bagay na iyon, at ibinato sa mesa sa mismong harapan ko. Congrats bro. Ninong ako. What? Sinaman ko nang tingin si Red. Dude, this is PT means pregnancy test. To red line means positive. If is this belongs on Eliza thinks it means she's pregnant. Napatayo ako sa pagkakaupo ko sa swivel chair ko, nang marinig ko ang paliwanag ni Rev habang nakatitig sa bagay na ibinato ni Ren sa harapan ko. It's clearly to red line. Exactly. Yup. You got it. Now, you know. They answered me in unison. That's make me cursed. This is not right. I need to find her. I need to talk to her. I need to confirm these things. I'll gonna make her mine again. She's mine. Just mine. I am going to be a father. I asked myself and I can't explain the feeling I felt right now.